Para saan ba yung orasyon? Yan ang panangga mo para maputol ang koneksyon yung dalawa. Di ko maintindihan yung sumpa sa kanya. Ibig sabihin pa, kapag minahal siya ng babae, mas lalo siyang lalakas. Oo. At kapag nahigop niya na ang buong lakas at kaluluwa mo, malalanta ka. Tatanda habang siya mananatiling bata. Anong gagawin ko? Sasabihin ko lang yung oras pagkatapos tapos na. Hindi. Kailangan may maalala siya tungkol sa'yo. Yung sa beer house. Dahil doon kanya unang nakilala at doon siya unang nahulog sa'yo. Pwede mong gamitin yon. Kailangan mo siyang sayawan. Yung sayaw na kahit nakapikit siya, maaalala niya. Doon mas lalo mo siyang maaakit. Mas lalong titindi ang uhaw niya na higupin ang lahat ng lakas mo hanggang sa mamatay ka. Paano kung hindi tumalab? Matagal na mula nung huli sumayaw ako. Suotin mo yung damit mo nung una kayo nagkakilala. Doon mas madali mo siyang maaakit. Alas 7:30 ng umaga nung linggo. Ang oras at araw ng sinulat ko ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, wala sa plano ko ang magsulat sa channel ninyo kasi may journal naman ako na pwedeng sulatan sa lahat ng mga pinagdaanan ko. And then one time, dumaan ang isang thumbnail nyo sa YouTube carousel ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong pakinggan. Kaya mula noon, nagdesisyon akong bakit hindi ko subukan. Wala namang mawawala. Pinalitan ko lang lahat ng pangalan ng mga taong kasama ko rito sa sulat ko. Bilang respeto na rin sa mga private life nila. At ako, tawagin nyo na lang akong Aurora. Habang sinusulat ko to, ramdam ko pa rin ang kirot sa puso ko. Hindi ko pa rin kasi makalimutan kung paano naglaho sa harapan ko ang lalaking minsan ko ring minahal. Alam kong mahal niya rin ako, pero minsan, hindi rin sapat yun. Lalo na kung kaakibat nito ang madilim na sikreto tungkol sa pagkatao niya. Na siyang ikukwento ko ngayon sa inyo. Ito nga palang kwento ng buhay ko ay tungkol sa isang dancer sa beer house na napadpad sa mansyon ng mayaman kong manliligaw. Galit na naman sa'yo si boss. Ba't mo ba kasi iniwan yung customer sa table niya? Paano hindi ko iiwan kung bastos? Sinabihan ko na siyang bawal niya ako hipuan. Di naman ako GRO. Kaso ang kulit pa rin ng kamay. Buti nga di ko siya sinampal eh. Dancer ng beer house ang trabaho mo, tapos naghahangad ka ng respeto. Nag-iisip ka ba? Sa pagiging makatao na lang, Maylene. Ano naman? Ganun na ba siya kalibog para hindi maintindihan yung boundaries niya? Tsaka dancer ha, di pokpok. Ganun na rin yun, Aurora. Hindi naman sila yung mag-a-adjust sa kung ano gusto mo. Basta kapag babae na nagtatrabaho sa beer house, bar o club man yan, kahit pa nga waitress ka lang automatic ang tingin niya sa'yo ay bayaran. Kaya hindi ka pwedeng magreklamo kasi silang nagpapakain sa'yo. Di ko naman sila inutusang pumunta rito at bayaran ako para may table. Ang hirap mong paliwanagan. Pag ganyan ka, asahan mong hindi ka tatagal sa trabahong to. Hindi ko na sinagot si Maylene. Hindi ko naman talaga gustong tumagal doon, Madam Venus. Ang totoo nga niyan, pagod na ako sa trabahong yun. Nagtitiis lang naman ako dahil sa kapatid kong may sakit. Matagal na akong walang pangarap. Mula nang maaksidente ang mga magulang namin, nawala na ako ng choice, kundi ang tumayo para maging sandalan ng kapatid ko. Kaya ako ang bumubuhay sa aming dalawa. Okay na ako kahit hindi na ako makapagtapos. Basta maging maayos lang siya. Ano ba? Gabi-gabi na lang bang ganito, Aurora? Hindi ka pa ba nadadala? Ano bang paulit-ulit kong tinatatak sa kukote ninyo? Diba the customer is always right?
Nawawala ng kredibilidad ang beer house natin dahil sa mga dancer na kagaya mo. Boss, marino na tayo dito, hindi ba? Ayoko magbenta ng aliw. Pumapayag na ako i-table. Payag na ako makipagplastikan sa mga yan hanggang sa tuluyan sumakit ang mga puso nila habang kinakausap ako. Pero putya naman, boss, ayoko naman magpalabas. Nakalimutan mo na ba kung anong klaseng trabaho tong pinasok mo, ha? Magpasalamat ka nga't may tumitable pa sa'yo. At ang laki pa rin ng tip kahit binastos mo. Ako, binastos niya! Teritoryo ko to, Aurora. At hanggat nandito ka sa teritoryo ko, ako ang masusunod. Naiintindihan mo? Boss, tama na yan. Kausapin mo yung kaibigan mo, Fidel. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko't tamaan ko ang ulo niyan. Kalma na, boss. Hinahanap na kayo ni Mr. Chua. Ayusin mo yung utak mo, Aurora. Kailangang pagbalik ko, hindi na baluktot yung pag-iisip mo. At kayo, anong tinitingin-tingin ninyo dyan? Magtrabaho kayo! Pagod na ako, Peter. Ayoko na ng ganito. Binilan na kita ng pansit. May tubig na rin. Kumain ka na muna. Siguradong hindi ka pa nakakakain. Baka humapdi ang tiyan mo. Kung bakit ba naman kasi kailangan pang mawala nila, Mama? Hindi ko na kaya tong trabaho ko. Kung mayaman lang ako, tinakas na kita rito. Wala na ba talaga akong pag-asa? Dito na lang ba ako magtatrabaho hanggang sa mamatay ako? Gabi-gabing sasayaw, kakausapin mga customer, at babastusin sa isip at salita nila. Ayoko namang magsinungaling dahil ayokong umasa ka. Pero nandito na tayo. Ito ang ibinigay sa atin. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ako magtitiis? Para na kasi ako bibigay eh. Ay, ayoko na talaga. Paano si Ate Lara? Kung ayaw mo na. Mahigit 1 oras akong umiyak nun sa balikat ni Fidel. Iniisip ko kung ilang beses ko na bang nalunok ang pride ko basta para sa kapatid ko. Hindi ko na mabilang. Naranasan ko rin noon na magnakaw para lang makabili ng gamot niya noong minsang inatake ng sakit niya. At nung minsan din siyang naospital, kahit alam kong hindi naman magiging sapat, sinubukan kong mamalimos sa harap ng simbahan, pati na rin sa jeep. Doon ko nakilala si Matthew. Siya ang nagbayad ng hospital fees ni Ate Lara. Basta ang kapalit, magtatrabaho ako sa beer house niya bilang isang dancer. Yun na rin ang pinakamatagal kong naging trabaho sa tanang buhay ko. Aurora, ubos na yung gamot ko. Sige, sa sweldo ko sa Friday, ate, bibili kita. Thank you, ha. Pasensya ka na. Dahil sa akin, kinailangan mo pang kumayod sa beer house. Naawa na ako sa'yo. Kasi nakikita ko kung gaano ka nakapagod. Wala namang problema yun sa akin, ate. Responsibilidad kitang alagaan. Pero alam kong napapagod ka na rin. Kaya hayaan mo, Aurora. Makakabawi rin ako sa'yo. Mula nung mawala ang magulang namin, si Ate Lara ang nagsilbing inspirasyon ko para gustuhin pang mabuhay. Kaya kada mararamdaman ko ang pagod, aalalahanin ko lang ang rason kung bakit ko nga ba ginagawang magsayaw tuwing gabi. Doon papasok ang picture ni Ate Lara sa utak ko at magiging dahilan para muli akong magpatuloy. Kasi iniisip ko, kung titigil ako sa ginagawa ko, sino ang magpapagamot sa kanya kung hindi ako? Naka-maintenance na kasi siya dahil sa diabetes at high blood pressure niya. Kaya nang makilala ko si Janmi, sabi ko, baka siya na ang sagot sa mga dasal ko. Mukhang natuto ka na. Ang galing ng performance mo ngayong gabi. Siguradong paldo tayo ngayon sa mga customers. Ibang klase ka ngayon na. Anong kaluluwa ba yan sumapi sa'yo at ang tindi? Kailangan eh.
Wala nang gamot si Ate Lara para sa maintenance niya. Kailangang mabilhan ko siya. Kaya umayos ka. Umaasa sa iyo yung kapatid mo. Win-win situation naman tayo dito, Aurora. Mabibilhan mo ng gamot ang kapatid mo. Kikita naman ng malaki ang beer house. Kaya sumunod ka lang sa kung anong sabihin ko. Wala tayo magiging problema. Naiintindihan mo? Oo, boss. Boss, may gustong mag-table kay Aurora. Sino? Si Mr. Sebastian. OMG! Ang swerte mo, girl. Gwapo na, gentleman pa. Malaki pa magbigay ng tip. Laging customer mo na ba yan, Maylin? Sa yung dating nag-bid kay Angela, boss. 3 years ago. Yung nag-donate ng 1 million sa beer house. 1 million? Oo naman, girl. Pag na-champuan mo siya, swerte ka. Kasi malaki talaga magbigay ng tip yun. Kasi malaki talaga magtip yan. Grabe in-offer niya sa akin dati. Nasiyangan nga akong tinanggihan ko eh. Kaya wag mo nang palampasin. Kakausapin ko muna. Sige, boss. May naglalabas ng ganong kalaking pera dito? Gulat ka ba? Pero oo. Uso kasi ang bidding dito sa beer house. Pero under the table lang palagi. Kasi tinigil ni boss mula nung nag-donate si Mr. Sebastian ng ganong kalaking pera. Tingin ko, goal lang naman ang bidding dati. Para mapalago tong venue niya. Hindi na nga bubalik si Angela matapos siyang mabid eh. Balita ko may sarili ng bahay at sasakyan. Wala lang naglabas kung magkano yung binayad sa kanya. Grabe. Fidel! Tara na, Aurora. Dadali na kita sa table niya. Ikaw, Maylin, mag-ready ka na. Ha? Ikaw nang susunod na mag-perform. Walang problema. Gagalingan ko na lang. Malay mo, mahigitan kong performance niya, Aurora. Tahimik akong sumunod kay Fidel. Ramdam ko noon lahat ng malalagkit na titig na binabato sa akin ng mga lalaking nalalampasan namin ang table. Di ako makapaniwalang ikaw na yan, Mr. Sebastian. Parang walang pinagbago. Napakabata mo pa rin tingnan. Bidiro mo pa ako, Matthew. Sir, ito na po si Aurora. Magandang gabi po, Mr. Sebastian. Masyadong formal ang Mr. Sebastian. Pwede namang Janmi. Janmi na lang. Aurora, si Jadmi ang isa sa dahilan kung bakit lumago tong business natin. Swerte ka kasi nandito siya ngayong gabi. Ikaw na bahala sa kanya, ha? Oo, boss. Paano? Maiwan ko muna kayo nitong alaga ko. Salamat, Matthew. Upo ka. Salamat. Sir, anong order niyo? Kung anong gusto ni Aurora, yun na lang. Okay na ako sa kape ko. Nakakaya naman po. Ayos lang yun. I'll pay for it. Pagpasensyaan niyo na, sir. Naninibago lang po siya. Ako na pong bahala sa order niya. Walang problema sa akin yon. Salamat, Fidel, ha? Naiwan kaming dalawang tahimik. Parang walang gustong magsalita. Aaminin ko na starstruck ako sa kanya. Moreno, chinito, matangos ang ilong, at ang sarap pakinggan ng boses niya pag nagsasalita, Madam Venus. Pakiramdam ko nga, crush ko na siya. Ilang taon ka na bang nagtatrabaho rito? Siguro mga 2 years. Di ko na rin matandaan eh. I see. Palagi kasi kitang napapanood eh. Minsan hindi kita naaabutan kasi tapos ang performance mo. Nung nakaraan ko pang gustong i-table ka eh. Kaso lagi ako nauunahan eh. Talaga? Bakit naman? Interesado lang ako sa pagkatao mo. Bago yun ah. Yung mga nagiging customers ko, laging katawan ko agad ang habol. Pero ikaw, dahil lang interesado ka sa akin kaya gusto mo akong i-table? Crush kita. Yun ang totoo.
Ang prangka mo naman. Ayoko namang mamiss yung chance na di ko sinabi, hindi ba? Well, salamat. Malaking bagay na para sa akin hindi katawan ko ang unang pinag-uusapan kapag nagsisimula na akong makipag-usap. I guess that could make me an exception to the rule. Bakit ito pala yung napili mong trabaho? Eto lang kinaya eh. Hindi rin kasi ako nakapagtapos ng high school. May magulang ka pa ba? Wala na. Namatay sila sa aksidente kaya mula noon, ako nang bumubuhay sa aming dalawa ng kapatid ko. Nag-aaral ka pa? Hindi. Mas matanda siya sa akin. Pero may sakit kasi siya kaya kailangan ko talagang pagbutin yung pagtatrabaho para sa kanya. Hindi ka naman ba napapagod dito sa trabaho mo? Anong hindi? Sobrang pagod na nga ako sa totoo lang eh. Feel ko anytime babagsak na yung katawan ko. Idagdag mo pa yung mga customers na di ko alam kung aling ulo ba yung gumagana sa kanila. Pero wala eh. Kailangan ko magtiis. Gusto mo bang matapos na ang paghihirap mo? Oo naman. Lagi kong dasal yan. Na sana may makilala ko na magtataka sa akin sa ganitong mundo. Ayoko na rin kasi magtiis na lang. Then, come with me. Saan? Sa bahay ko. Akong bahala sa'yo. Clothes, foods, allowance, lahat. Kahit ako pa ang magpagamot sa kapatid mo. Teka, seryoso ka ba? Ang bilis mo naman. Wala naman sa bilis yan eh. Sa chances yan. Hindi lahat kayang gawin ang ginagawa ko. Oo nga, pero bakit ako? Dahil gusto kita. At naiintindihan ko ang hirap ng sitwasyon mo ngayon. Ayoko lang na habang buhay kang magtitiis sa ganyang estado. Kaya kung papayag ka, isasama kita sa amin. Wala ka nang kailangang problemahin na kahit ano. Tinanggap ko ang offer niya kahit hindi ko alam kung anong pwedeng maging kapalit. Masasabi kong sobrang desperado na ako nung mga panahong yon. Ang totoo, ayoko nang magtiis. Kaya nung matapos ang shift ko ng madaling araw, sinamahan niya ako sa ermita para sana kunin ang mga gamit ko, pati na rin si Ate Lara. Pero iba ang nadatnan ko. Ate Lara! Ate Lara, anong nangyari sa'yo? Ano to? Anong nangyari, Aurora? Ate! Hindi ko mapapatawad ang gumawa sa'yo nito! Jerry! Ate! Tulungan mo kami! Natagpuan naming wala ng buhay si Ate Lara, Madam Venus. Puno ng dugo ang higaan niya. Punong-puno na rin ng pasa at sugat ang buong katawan niya. Nung gabing yun, halos hindi ko na makilala ang kapatid ko dahil sa itsura niya. Parang hindi na siya si Ate Lara. Nalaman ko ring tiyahin ko ang gumawa nun sa kanya. Pinabugbog ang kapatid ko hanggang sa mawalan ito ng malay dahil lumaban ito sa kanya. Gusto kasing ipahukay ni Chong Armando ang libingan nila Papa para makuha at mabenta ang titanium bone na pampagawa ng bahay nila. Demonyo kayong lahat! Mga wala kayong puso! Sana mamatay na kayo! Ikaw ang lumayas sa pamamahay ko, Aurora! Hindi mo na ako ginalang! Talagang bastos kang bata ka! Hindi mo makukuha ang gusto mo, Tio Armando! Isinusumpa ko! Mapupunta kayong lahat sa impyerno! Punta na rito ang abogado ko. Siya nang bahalang kumausap sa inyo. Pagkatapos naming ipakremate ang katawan ni Ate Lara, isinama na ako ni Johnny papunta sa bahay niya. Nung mga panahong yon, wala na talaga akong pakialam kung ako ba ang susunod na mawawala. Basta ang gusto ko lang, makatakas sa realidad. Dahil nakakapagod doon.
at hindi na rin talaga kaya pa ng katawan ko na indahin lahat ng problema. Nakausap ko na si Matthew. Binayaran ko na yung kontrata mo sa kanya. Pati na rin yung natitira mo pang utang. Salamat. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka, Janvi. Huwag ka na mag-alala. Hanggat na andito ako, walang makakapanakit sa'yo. Nang makarating kami sa Zambales, nalula ako dahil ang sinasabi ni Johnny na bahay niya, hindi pala simpleng bahay lang, kundi isang mansyon. Parang tulad sa teleserye na bahay ng mga mayayaman noong sinaunang panahon. Ganoon po ang itsura. Welcome back, Sir Janmi. Pakidira nitong gamit ni Aurora sa master's bedroom. Bahay pa talaga to? O mansyon? Kahit anong gusto mong itawag, basta maging komportable ka sa buhay mo. Saan ko ilalagay itong jar, Sir Janmi? Pwede po ba sa magiging kwarto ko na lang? Sundin mong sinabi niya, Jerry. Ikaw na mag-isa rito? Oo. Kaya ang lungkot ng bahay na to. Mula nang mamatay si Mama nung ipinanganak ako at magpakalayo-layo si Papa, ako na lang naiwan dito. Wala ka na rin palang magulang? Kaya nga pakiramdam ko, sinadyang pagtagpuin tayo. Kasi parehas tayo ng kwento. Ang corny mo naman. Aurora, Hmm? alam kong hindi mo pa ako ganong pinagkakatiwalaan. Dahil nga kakakakilala mo pa lang sa akin, pero asahan mo, nagagawin ko ang lahat. Mapasaya ka lang. Salamat kasi dumating ka. Hindi ko alam kung paano sisimula. Wala na rin akong rason para magpatuloy pa. Sana ikaw na. Hinayaan ko siyang yakapin ako nung gabing yon. Pero ang hindi ko alam, yun na pala ang simula ng mitsa ng buhay ko. Hindi ba sila kakain? Makain sila pagkatapos kong kumain. Nasanay kasi kami sa ganong sistema. Medyo weird sila ha. Hindi kasi sila pala salita eh. Parang may sariling mundo. Hayaan mo na, nasanay na lang din ako. Oo nga pala, ayos lang ba kung may konting kondisyon ako sa bahay na ito? Applied naman to sa lahat ng mga naandito sa pamamahay na to. Oo naman, bakit naman hindi? Iyon naman to eh. Salamat. Marami kasi akong napapasok dito na hindi marunong sumunod. At ayoko noon. Hanggat maaari, gusto kong give and take lang tayo rito. Di lang ako yung bigay ng bigay at di pwedeng tanggap ka lang ng tanggap. Dapat patas tayo. Wala namang problema sa akin. Ano bang patakaran niyo rito? Una, bawal bumaba ng kwarto ng hating gabi. Luma na kasi itong bahay na to eh. Masyadong istorbo sa ibang nagpapahinga kung maririnig na may naglalakad-lakad pa ng ganong oras. Tama nga naman. Kahit ako, di ko gustong may nangiistorbo ng pahinga ko. Pangalawa, may kwarto sa second floor na bawal pasukin. Kahit ang mga kasambahay, pinagbabawalan kong pumasok sa kwartong yon. Sagrado kasi yon para sa pamilya namin. Naiintindihan ko. Pangatlo, bawal makipag-usap sa mga kasambahay. Nandito naman ako. Ako na lang kausapin mo. Sige, wala namang problema. Yun lang ba? Yun lang naman. Madali lang naman sigurong sundin, no? Oo naman. Kala ko nga bawal kumain na di sinasabi sa'yo ano eh. Baka kasi umalis ka tapos di ako makapagtanong sa kanila, magalit ka. Pwede mong lutuin o kainin ang kahit anong makita mo sa kusina. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti na akong nasasanay sa presensya ni Johnny. Walang araw na hindi niya ako inalagaan. Lagi niya akong tinatanong tungkol sa opinyon ko sa mga bagay-bagay. At kung may desisyon man siya, palagi niyang sinisigurado na kasama ako
sa desisyon niyang yon. Masay ka ba rito? Masaya. Kahit papano gumana ang utak ko. Parang di nga ako makapaniwalang dumating ka lang sa buhay ko. Pero ang gaan na ng buhay ko eh. Ako rin. Masaya ako na dito ka. Hindi ako nagkamaling subukan kahit pa nung una. Alam ko nang tatanggihan mo ako eh. Buti alam mo. Kasi parang hindi totoo eh. Kala ko talaga nung una. Sinusubukan mo lang ako tapos sasabihin mo ang cheap ko kasi susunggaban ko agad yung alok mo. Naiisip mo pa rin ba ang buhay mo dati? Minsan. Pero di na tulad ng mga unang gabi ko rito na araw-araw. Ngayon madalang na lang. Sa bilis ng pangyayari, nawalan na ako ng oras pag-isipan lahat. Ayos naman kung ganun. Wala na kasi yung beer house na pinagtatrabahuhan mo. Pinasa ka na. Ha? Bakit? Nagkagulo, nagkabarilan. Nakadali dun si Matthew. Ano? Oo. Pero wala na akong balita kung nasaan yung kaibigan mo na si Fidel at Mylene. Hanggang sa makabalik ako sa kwarto ko, hindi pa rin matanggal sa isip ko na wala na si Boss Matthew. Malaki pa rin kasi ang utang na loob ko sa taong yon, kahit madalas niyang binabasag ang ulo ko. Matulog ka na. Maga pa tayong magno-novena bukas para kay Lara. Good night, Johnny. Sweet dreams, Aurora. Akala ko, kagaya ng mga naunang linggo ko sa mansyon, ay magiging mahimbing pa rin ang tulog ko. Pero nang gabing yon, nagkaroon agad ako ng kakaibang pakiramdam. Nakarinig ako ng kalabog at parang may pintong dahan-dahang binubuksan. Pero maririnig pa rin kahit gaano kahina dahil nga luma na ang kwarto. Ano yon? Johnny? Ang lamig. Nakarinig ako ng mahihinang yabag na pababa ng hagdan. Gustuhin ko mang silipin kung sino yon. Naalala ko ang patakaran ni Johnny. Sa ilang linggo ko roon, noon ko palang narinig ang ingay na yon. Kaya naisip ko, hindi kaya sila mapapagalitan ni Johnny kung mahuli sila nito? Bahala na. Itutulog ko na lang ito. Nung mag-umaga, nagising ako na mabigat ang pakiramdam, Madam Venus. Yun bang parang may nakadagan sa dibdib ko na pinahihirapan akong huminga. Ramdam ko rin ang kaunting pawis sa noo ko kahit pa naka-aircon naman ang kwarto. Ano bang ginawa ko kagabi? Good morning! Gising ka na pala. Good morning din. Parang bago lang niluluto sa baba. Sinigang ba yun? Tinulungan ko sila magluto. Favorite mo yan, sabi mo sa akin nung isang gabi. Di ba? Naalala mo pa? Grabe kang talas ng memorya mo. Eh, paano ko makakalimutan yun? Tuwing nagsasalita ka, pinakikinggan kita. Gusto kong alam ko lahat ang tungkol sa'yo. Pero alam mo, ang weird ng feeling ko. Paggising ko kanina parang ang bigat ng katawan ko. Para akong binugbog sa panaginip. Eh, baka napuyat ka lang. Baka rin sa hangin. Masyado kasing malamig kagabi. Siguro nga. Pero iba eh. Parang may nakadagan sa dibdib ko habang natutulog. Gusto mong ipa-check up kita? May kakilala akong doktor. Wag na. Baka pagod lang. Dami na rin natin ginawa nito mga nakaraang araw. Oo nga. Pero kung may nararamdaman ka ulit mamaya, sabihin mo kagad sa akin, ha? Oo naman. Ang sweet mo talaga. Sa'yo lang naman ako ganito. Alam mo ba? Bumabata ka yata lalo habang tumatagal ka sa piling ko. Ganyan talaga pag masaya. Nakakagaan ang pakiramdam. Pati siguro ng itsura. Ako kabaligtaran. Para akong tinambakan ng buhos ng 1,000 stress kagabi.
Ako ba yan? Baka napapanaginipan mo ako. Di ka naman stress sa akin. Siguro nga pagod lang. Pero totoo rin yung sinabi mo, ang saya lang ng ganito. Yung may kasabay kang kumain sa umaga. Kaya nga laking pasasalamat ko na naandito ka. Nararanasan kong may kasama palaging kumain. Hindi ako nalulungkot. Hayaan mo. Di naman kita iiwan dito. Ang swerte ko talaga sa iyo. Sana palaging ganito. Wala naman akong napansin na masama dati. Para kasing normal ang lahat. Ipagluluto niya ako ng pagkain. Minsan, sasamahan niya ako sa gazebo para magmuni-muni. Makikipagkwentuhan. Sabay kaming maghahapunan. Kaya akala ko, wala lang. Pero minsan, masama pala yung mag-akala. Dahil mula noong umagang yon, sunod-sunod na ang kakaibang pakiramdam ko sa katawan. Ang bigat. Bakit ba parang lagi may nakadagan sa akin tuwing gabi? Sakit ang bato ko ah. Hala, ano to? Basa? Saan ang galing to? Sandali lang. Ma'am, nandito na po yung agahan niyo. Pasok na. Hindi pa po gising si Sir Janmi kaya ako nang naghatid nitong pagkain niyo. Crystal, wait. Tanong lang. Bawal ba talaga ako makipag-usap sa inyo? Basta hindi maririnig ni Sir, okay lang po. Salamat, Lord. Kasi kailangan ko ng kausap. Ma'am, okay lang po ba talaga kayo? Ang putla niyo. Hindi ko nga alam eh. Parang gabi-gabi may kung anong nangyayari sa katawan ko. Pagising ko, pagod ako. May mga pasa ako sa katawan at hindi ko maalala kung paano nangyari. Ma'am, may mga bagay po kasing hindi pwedeng ipaliwanag dito. Kaya ng ano? Paki-explain naman, naiinis na ako eh. Basta po, bantayan niyo na lang yung pakiramdam niyo tuwing gabi. Huwag kayong pabigla-bigla sa kilos. At kung may marinig po kayong dasal, huwag niyong sasabayan. Dasal? Anong dasal? May narinig na nga ako minsan, parang Latin? May nagno-novena ba dito ng madaling araw? Huwag niyong banggitin yan kay Sir. Magagalit siya sa'yo pag nalaman niyang gising ka pa ng madaling araw. Okay, sorry. Crystal, pwede pa ba ako magtanong mamaya? Kung ako pa rin na maghahatid ng hapunan niyo, sige po. Pero wag po ngayon. Pababa na si Sir. Magpahinga na po kayo, ma'am. Gising na po siya. Sa huli, hindi ko rin nagawang magtanong kasi nakadikit sa akin si Janmi buong araw. Ayos ka lang ba talaga? Parang kanina ka pang umaga matamlay. Di ko nga alam eh. Simula nung nakaraan ganito na. Parang lagi akong hirap huminga tapos nanghihina. Dali na kaya kita sa albularyo. O wag na. Di naman ako sigurado na engkanto dito, no? Di naman malagubat tong mansion mo eh. Pero nag-aalala ko sa'yo. Parang umputla mo palagi. Hindi kaya sa mga kinakain natin? Salamat pero hindi naman siguro. Kasi kung sa kinakain, sana parehas tayo matamlay. Ang energetic mo nga eh. Ano namang silbi no kung ikaw, ganyan ang estado mo? Okay lang talaga ako. Sigurado ka? Oo. Pagkatapos naming kumain, umalis muna si Janmi. Ang sabi, may pupuntahan daw. Sinubukan kong itulog yung pagod na nararamdaman ko. Iniisip ko na lang, baka dinadalaw ako ni Ate Lara o ni Mama. Pero nung mga panahong yon, alam nilang hindi pa ako handang sumama sa kanila. Ba't parang lumakas yung aircon? Ang lamig. Gabi-gabi na lang ba ganito rito? Antok lang yan, Aurora.
Matulog ka na lang. Pinilit ko ang sarili kong makatulog nung gabing yon dahil kinakabahan na ako, Madam Venus. Pero kahit anong pilit ko, parang may mabigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung takot, pagod, o may kung anong bumabara sa loob ko. Kahit mahimbing ang katahimikan ng kwarto, hindi pa rin mapakali ang utak ko. Sakit ng katawan ko. Nakatulog ba talaga ako? Ba't parang umaga na agad? Sinubukan kong tumayo sa kama, kahit parang binugbog ang buong katawan ko. Hindi na lang kasi pakiramdam ko ang mabigat. Pati likod at binti ko masakit na rin. Halos matumba ko dahil nangangalay ang binti ko. Pagharap ko sa salamin, nanlaki ang mata ko sa nakita ko sa katawan ko. Shit! Ano to? Ang daming mapupulang pasa sa hita ko, sa tagiliran, sa balikat, at hindi lang basta pasa, parang may hugis daliri. Halos bilog, sunod-sunod, parang may humawak o kinapitan ako habang tulog. Hinawakan ko ang sarili ko. Wala akong lagnat. Wala rin akong maalalang kahit anong nangyari. Gulong-gulo ang utak ko. Gising ka na pala. Gigisingin pa lang sana kita eh. Oh, kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman. Medyo masakit lang katawan ko. Susubukan ko magpatawag ng albularyo. Hindi na kasi normal yan eh. Tara na sa baba. Papahandaan kita ng mainit at tsokolate. Makakatulong yon. Pinilit kong ngumiti habang pababa kami. Pero habang naglalakad ako palapit sa kanya, napansin ko ang isang bagay sa bedsheet ng kama ko. May bakas ng kulay kalawang. Parang dugo. Pero hindi ako sigurado. Basta alam kong hindi normal. Wala akong regla. Wala rin akong sugat. CR muna ako. Sige. May initin muna ako sa oven. Manang, tanong lang. May nangyayari ba dito pag tulog na tayong lahat? Huwag kang masyadong magtanong, iha. Mas mapayapa ang bahay kapag tahimik lang tayo. Napaatras ako. Hindi dahil bastos ang pagkakasabi, kundi dahil sa tono niya. Para kasing warning. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Tinuloy ko na lang ang pagbabanyo at nang makalabas, narinig kong tinawag na ako ni Johnny para kumain. Aurora? Ready na yung breakfast mo. Nandiyan na. Kumain ka na ng marami ha? Masarap yan. Salamat. Tahimik kami habang kumakain, pero di ko mapigilang tumitig sa kanya. Ang linis niyang tignan, ang fresh, samantalang ako, pakiramdam ko, ang bigat ng katawan ko. Parang buong gabi akong nagbuhat ng sako. Bakit ganyan ka pakatingin? May dumi ba ako sa mukha? Wala naman. Masarap ba yung pagkain? Oo, masarap. Buti naman nagustuhan mo. Alam mo, napapansin ko, parang may kakaiba sa aura mo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Parang, ewan ko, mas bumabata ka sa paningin ko. Niloloko mo naman ako eh. Pinapakain naman kita. Huwag mo na akong biruin ng ganyan. Hindi.
Hindi ako nagbibiro. Parang iba kasi talaga or dahil ngayon lang kita natitigan talaga ng maayos. Baka naman in love ka na sa akin, tapos ayaw mo lang aminin. Baka nga no. Medyo lumalakas na yung kabog ng dibdib ko kapag nandyan ka na eh. Baka nga mahal mo na ako. Kung oo, anong gagawin mo? Saan? Sa nararamdaman ko, sasayangin mo ba? Paglalaruan? Hindi. Yun nga ang mas masarap eh. Yung minamahal ka, nakakaganang mabuhay, mas nakakabata. Doon na ako nag-umpisang magduda, Madam Venus. Di ko kasi alam kung saang anggulo ng pagmamahal ang nakakabata. Kung ako naman, parang unti-unting nawawala. Kaya alagaan mo lang yung nararamdaman mo para sa akin, ha? Kasi ikaw, alagaan din kita. Noong gabi, wala naman masyadong kakaiba. Pero pagising ko, ramdam ko ang sakit ng batok ko. Parang may nanakit sa akin habang tulog ako. Tumayo ako sabay dumiretso sa salamin. Doon ko nakita ang mga pasa. May pasa ako sa may hita, sa tagiliran, sa braso. Hindi ako makapaniwala. Anong nangyari sa akin? Ate Lara, sana nandito ka. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Wala naman akong natatandaang nabangga o nadapa ako. Lalo namang wala akong ginawang mabigat. Hindi rin siguro kagat ng insekto kasi kakaiba. Parang marka talaga. Napaluhod ako sa gilid ng kama. Nung gabing yun, hindi ako mapakali. Gusto kong bumaba. Gusto kong sumilip sa labas. Pero naalala ko yung paalala ni Johnny na bawal bumaba ng hating gabi. Tumigil ako sa tapat ng pinto hanggang sa narinig ko ang... Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng pinto. Walang tao, pero may boses akong naririnig. Mahinang mahina, nandun na naman yung parang may nagdarasal. Ano ba kasing meron? Naisip kong hindi na yun normal, Madam Venus. Hindi lang yun basta pagod. Hindi lang yun pag-iisip. Kaya kinabukasan, nagpanggap akong inaantok pa at hindi bumaba agad. Sinigurado kong mag-isa si Johnny sa dining bago ako bumaba. Johnny, may tatanong ako. Shoot! Yung mga kasambahay mo, parang ang weird, no? Tahimik lang talaga sila. Ganyan na yan dati pa. At saka, di ba sinabihan na kitang huwag mong pakikialaman ang tungkol sa kanila? Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko lang mapigilang pansinin. Hayaan mo sila. May sarili silang buhay. At ikaw meron din. Kung ano yung sinabi ko, yun lang ang sundin mo. At ikaw, parang lalo kang bumabata habang ako. Parang lalong nanghihina. Nag-iisip ka lang masyado. Wala akong ginagawang mabigat. Pero may mga sugat ako sa katawan. Baka nananaginip ka lang o baka sa panaginip mo sobra kang gumalaw. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ayoko nang maniwala. Hindi rin niya pinatawag yung albularyong sabi niya papupuntahin niya para i-check ako. Doon na nagsimula ang totoong takot. Doon ko naisip na baka may ginagawa siya habang tulog ako. Isang umaga, nakita ko ang isa sa mga kasambahay ni Johnny, si Crystal. Nakatayo siya sa hallway na para bang may hinihintay. Crystal,
Buti natsyempohan kita ulit. Ang daras mo na akong iwasan eh. Pinapatawag na po kasi kayo ni Sir Janmi. Kakain na raw. May kailangan ka po ba? Pwede ba kitang tanungin? Depende po sa tanong. Tungkol saan po ba yun? Napansin mo ba kung may kakaibang nangyayari rito tuwing gabi? I mean, habang natutulog kami. Tumingin lang siya sa akin. Walang reaction. Pero hindi niya agad sinagot. Parang may sagot na iniisip. Pero tinitimbang kung dapat ba niyang sabihin. At nung nagsalita siya, ramdam ko agad na may bumigat sa hangin. Mas mabuting hindi na lang po kayo nagtatanong. Tahimik ang bahay kapag tahimik din ang isip ng mga tao rito. Parang may double meaning, Madam Venus. Tahimik ang delivery niya, pero may bigat. Parang may gustong sabihin, pero may humahad lang sa kanya. Parang may takot. At yon ang gusto kong malaman. Kung ano ang kinatatakutan niya. Ganun ba talaga rito? Ano po ba sa tingin niyo? Hindi eh. Para kasing iba nung nakaraan, hindi ganito. Hindi lahat ng bahay ay tahanan, Ma'am Aurora. Tapos, wala na. Bago pa ako makapagsalita ulit, tumalikod na siya. Diretso na sa dulo ng hallway. Hindi na lumingon. Parang sinadya niyang iwanan ako sa ere. Pagbaba ko, nadatnan ko agad si Janmi. Nakaayos na, presko, at nakangiti. Good morning. Sleepyhead. Uy, good morning. Oh, okay ka lang? Ngumiti ako kahit ang bigat ng katawan ko. Kahit ang dami kong tanong na hindi ko alam kung dapat ko na bang itanong. Kasi sa itsura niya, parang walang mali. Para siyang perpektong tao. Habang ako, parang unti-unti akong nawawala sa sarili ko. Bakit ganyan ang itsura mo? May problema ba? Wala naman. Bakit parang hindi ka mapakali? Hindi mo pa nagustuhan yung pagkain? Sabihin mo lang para makapagluto ako ng bago. Napansin mo ba? Parang mas nag-iiba ka. Mas lalo kang bumabata. Parang may nagbago sa'yo. Ayan ka na naman. Araw-araw mo na lang akong binobola. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Iba kapag in love ka. Gumagwapo lang ako sa paningin mo dahil sa nararamdaman mo. Hindi nga. Iba ka na eh. Dopamine lang yan. Hindi na ako nagsalita, Madam Venus, pero unti-unti na akong nalilinawan na habang siya parang mas lumalakas at mas sumisigla, ako naman parang nauubos. Nung gabing yon, hindi ako bumaba para kumain. Nagsimula na lang akong mag-observe. Pinakinggan ko ang mga tunog sa paligid, mga langit-ngit, mahihinang hakbang. Parang may mga bumubulong. At nang dumaan ako sa hallway para magbanyo, nakita ko yung isang kwarto sa dulo. Sarado, pero may ilaw sa loob. Ang kwarto na bawal. Hindi ko na tinuloy, pero nang bumalik ako sa kama, hindi pa rin ako makatulog. Hindi ako makatulog. At Lara, please, sana magparamdam ka. Miss na kita. Bakit pa kasi ang tanga ko? Sinabi ng di ka panipaniwala yun tapos sumigi pa rin ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na bumangon sa kama at lumabas ng kwarto. Dahan-dahan lang ang bawat hakbang ko. Hanggang sa huminto ako sa harap ng sinasabi ni Janmi
na bawal pasukin na kwarto. Oo, alam kong mali kasi pinagbawal nung una pa lang. Kaso hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko nung mga oras na yon na alamin ang totoo, Madam Venus. Isa lang. Isang silip lang. Sinalubong ako agad ng alikabok. Amoy na amoy ang kwarto ng lumang kahoy at kandila. Wala ng ilaw, pero may konting liwanag na nanggagaling sa buwan sa labas. Sapat na para makita ko sa loob ang pader na puno ng mga larawan. Isang altar. Mga frame na nakahilera sa pader na puro babae. Lahat pamilyar ang aura at itsura. Mga dancer? Oo. Kagaya ko sila, Madam Venus. Mga mukhang sanay sa entablad. May ngiting pilit. May takot sa mata. Sa isang frame, nakita ko ang isang babae na parang kilala ko. Parang si Angela. Yung dating nawala sa beer house. Yung sabi nila na nagbid si Johnny at binigyan siya ng bahay kaya hindi na bumalik. Pero mas lalo akong natigilan nang mapansin kong kasama nila si Johnny. Sa lahat ng picture, nandun siya. Nasa tabi, laging nakaakbay at hindi tumatanda. Parang hindi nagbabago ang itsura. Anong meron? Lapit ako ng lapit sa altar. May mga punit na costume, ribbon, panyo, pulbos, at ang pinakasentro, may isang bote na may likido, kulay pula, at may nakaukit na pangalan ko sa ilalim. Ako? Bakit ako? Janmi? Wala akong nakita sa hallway, pero ramdam kong may iba roon. May nakatingin sa akin. Sa takot ko, tumakbo ako palabas ng kwarto at sinara agad ang pinto. Halos hindi ako makahinga. Pagbalik ko sa kwarto, kinilabutan ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung umiiyak ako dahil sa takot o dahil sa galit sa sarili kong hindi ko ito nakita agad. Pero isang bagay ang malinaw. Si Johnny, hindi lang siya basta lalaking di mo kayang tanggihan. Isa siyang nilalang na may kapangyarihang hindi ko pa lubos maintindihan. At ako, mukhang magiging kagaya ko yung mga babae na nasa pader. Gising ka pa? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka bumaba para sa dinner. Naalala kong baka gutom ka. Kaya dinalang kita ng tinapay. Wala akong ganang kumain. May problema ba? Ikaw ang problema. Aurora, Sino ka ba talaga? hindi mo na ako kilala? Naguguluhan na ako. Yung mga larawan sa kwarto sa dulo, yung altar, may pangalan ko. Nakita mo na pala. Sino sila? Lahat ba sila katulad ko? Aurora, hindi ko sila sinaktan. Hindi ko sinabing sinaktan mo sila. Pero bakit ganyan ang tono ng boses mo? Parang inaakusahan mo ako. Naguguluhan kasi ako, Janmi. Hindi na sila nakabalik simula nang sumama sila sa'yo. At ikaw, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka tumatanda. Yun na ba ang mahalaga sa'yo? Itsura ko? Ang punto ko rito, nagsinungaling ka. Ano bang di mo sinasabi sa akin, ha? Magsabi ka nga ng totoo! Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko lang sinabi agad. Pero, di ba nga ang sabi ko sa'yo? Huwag kang nagtatatanong. Kapag wala kang alam, mas madali mo lang matatanggap. Oo, inaamin ko. Hindi ako ordinaryong tao. May bagay sa akin na hindi mo maintindihan sa ngayon. Pero Aurora,
Isa lang ang totoo. Ano? Minahal kita. At alam kong kahit galit ka, kahit takot ka, ay may parte sa iyong binahal din ako. Hindi ako nakasagot nun, Madam Venus. Kasi totoo ang sinabi niya. Kahit alam kong may mali, kahit alam kong hindi siya normal, ay may parte sa akin ang nagustuhan ang pag-aalaga niya. Ang init ng mga yakap niya. At ang boses niyang laging sinisiguradong ligtas ako sa piling niya. Wala akong balak saktan ka. Kaya kung gusto mong umalis, pwede. Ha? Kung ayaw mo na, ipahatid kita bukas kay Jerry sa Maynila. Pero kung pipiliin mo ako, sana manatili ka dahil gusto mo, hindi dahil sa takot. Tumangulang ako. Hindi ko pa alam ang isasagot. Pero isa ang sigurado ako. Hindi pa ako handang umalis. Hindi na ako nakagalaw pa noong niyakap niya ako at hinalikan sa noo. Mahal kita, Aurora. Ikaw lang ang gusto ko, wala nang iba. Mahal din kita. Hindi kita iiwan, Johnny. Akala ko noon ligtas na ako. Na sa dami ng tanong, sa dami ng duda, natapos na ang lahat. Dahil pinili ko pa rin siya. Pero pagkagising ko noong umaga, ibang Aurora na yung nakita ko sa salamin. Anong nangyayari sa akin? Halos hindi ko na makilala ang sarili ko nung mga oras na yon. Nanlalim na ang pisngi ko. May mga pasa sa braso na parang markado. Kulay abo na ang kutis ko. Parang wala ng sigla ang mata. Parang kaluluwa na lang ang natira. Aurora? Bakit hindi ka bumaba ulit? Johnny, hindi ako magagalaw. Paano? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Akala ko ba pinili mo ako? Pinili kita. Pero hindi ko maintindihan, Johnny. Bakit ganito ako ngayon? Kasi mahal mo ako. Kaya ako lumalakas, kaya ako bumabata. Ganon ka kalakas magmahal, Aurora. Ganon kita kamahal, pero ikaw... Pero ako, parang unti-unti ako nauubos. Hindi ko na kilala ang sarili ko. Di sana hindi mo na lang ako minahal. Sana hindi ka na lang nagpakita sa akin nung gabing yon sa beer house. Kung hindi mo kayang tanggapin, huwag mo na akong saktan pa. Johnny, Hindi mo na ako mahal, no? hindi totoo yan. Lumabas ka na sa kwarto mo. Kung mahal mo pa ako. Johnny, hindi ko kaya. Kung ayaw mong lumabas, diyan ka na lang. Hindi mo kailangan makipag-usap na kahit sino. Hindi mo rin kailangan makita ang kahit ano. Basta ako na andito lang. Hintayin mo ako kung kailan ka handa ulit. Nang tumunog ang kandado sa labas ng pinto, doon ako tuluyang napaupo sa malamig na sahig. Hindi ako makaiyak. Hindi na rin ako makagalaw. Lata na ang katawan ko. Para akong niluto ng hindi ko alam. At habang papalayo ang mga yabag ni Johnny, doon ko lang na-realize na nahulog na talaga ako sa patibong niya at wala na akong takas. Sino yan? Shh! Ma'am Aurora, ako lang to. Huwag ka pong maingay. Crystal, paano ka? Wala na pong oras para magpaliwanag pa. Napansin kong hindi ka na lumalabas. Kaya alam ko nangyayari na. Hindi ko alam kung ano ba to.
Parang hinihigop ako. Para ako nauubos. At natatakot ako. Si John B. Hindi ko na siya maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun siya. Ganon talaga pag mahal ka niya. Alam mo, matagal mo na bang alam, Crystal? Hindi ko pwedeng sabihin dati dahil bawal. Alam mong pinagbabawal niyang kausapin mo kami. Ayaw niyang malaman mong tungkol sa tunay niyang pagkatao. Nalaman niyang kinausap kita at muntikan na niya akong patayin. Alam ko, naramdaman ko kaya ka biglang umiwas sa akin, di ba? Oo, pero ngayon delikado na. Hindi ka na makakawala rito basta-basta. Masyado na siyang nahumaling sa pagkatao mo. Masyado na siyang bulog sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Isa siyang aswang. At hindi lang katawan at lakas mo ang inihigop niya, kundi pati na rin ang nararamdaman mo. Alaala mo, hanggang sa makalimutan mo na kung sino ka. Crystal, tulungan mo ako. Hindi ko na alam gagawin ko. Kaya nga po ako nandito. Basta sumunod ka lang sa sasabihin ko sa iyo. Magiging madali lang ang lahat. Paano? May alam akong orasyon, pero hindi pwedeng ako ang gagawa para sa iyo. Kailangan ikaw mismo. At kailangan mahal na mahal ka pa rin niya habang ginagawa mo yun para siguradong tatalab. Paano? Paano ko magagawa yun kung halos wala na akong lakas? Kaya mo pa. Nandyan pa yung puso mo. Hindi pa huli ang lahat. Pero Ma'am Aurora, Ano? kapag ginawa mo to, hindi lang siyang mawawala, kundi pati na rin ang lahat ng pinagsamahan nyo. Lahat ng akala mong totoo ay masasayang. Handa ka ba ron? Oo. Mas okay na yun kaysa unti-unti akong mamatay dito. Sige, bukas ng gabi, sa silong, pagtulog na siya, doon tayo magsisimula. Salamat. Salamat, Crystal. Binaliwala ko lahat ng takot na meron ako nung mga panahong yon, Madam Venus. Pati na rin ang katotohanang aswang siya. Mas nangibabaw sa akin ang kagustuhan kong mabaw. Ang pagkatao ko na kinuha ng lalaking akala ko unay akong minahal. Doon ko lang din talaga naramdaman na may mas malaki pa palang laban sa pag-ibig. At yun, ang pagliligtas sa sarili. Kahit pa ang kalaban ay yung taong akala mo ligtas kang mahalin. Kaya mo to, Aurora. Makakalaya ka sa kanya. Ate Lara, please. Nagmamakaawa ako. Bantayan niyo ko. Kayo nang bahala sa akin. Akala ko makakatulog ako noon. Pero hindi pa man ako nakakapikit ng tuluyan, naramdaman ko na agad na may kakaiba na namang gumagalaw sa dilim. Narinig ko na naman yung kaluskos at mahihinang yabang na parang may naglalakad sa hallway. Dinig ko rin na may mahihinang tunog na kumakalampag sa labas ng kwarto ko. Crystal, ikaw ba yan? Walang sumagot. Pero dinig kong parang may gumagapang sa sahig. Nandun na naman yung kakaibang bulong na parang may nagdarasal. Unti-unti na namang nagsisitayuan ng balahibo sa katawan ko. Ano yun? Hindi ito normal. Hindi ito normal. Nagmamahal. Nagkaalay. Tama na, Janmi. Tama na. Hindi siya pumasok. Hindi ko alam kung siya nga ba yun. Pero buong gabi akong nanatiling gising at hindi na ulit nakatulog. Hindi ako huminga ng malalim. Hindi ako gumalaw ng matagal. Kasi pakiramdam ko,
isang maling galaw lang may aabot sa akin. Crystal, sana dumating ka. Anong... Sa puntong yon, mas naging mabigat na ang katawan ko. Mas maputla na ang balat ko. At parang tinuyo na ang kulay sa pisngi ko. Pati mga kuko ko, parang nangingitim. Hindi ko nakilala ang sarili ko, Madam Venus. At ang kinakatakutan ko na baka sa susunod, tuluyan ko na ring makalimutan lahat ng alaala ko. Lord, tulungan mo naman ako. Ayoko na nito. Hindi na ito tama. Crystal, hindi ko na kaya. Gabi na ulit, ma'am. Kailangan magsimula na tayo. Hindi na ako to, Crystal. Kaya ko pa ba? Mababawi ko pa ba ang sarili ko sa kanya sa ganitong itsura? Naiintindihan ko ang takot mo. At oo, kaya mo pa. May oras pa. Pero hindi na natin pwedeng paabutin pa ng bukas. Papatay ba siya kapag napisto niya tayo? Papatayin niya ba tayo? Hindi niya kailangang pumatay. Sapat ng pag-ibig mo para mamatay ka sa kanya. Inalalayan ako ni Crystal papunta sa lugar na sinasabi niyang gagawin namin ang orasyon. Sa unang tingin, parang ordinaryong storage room lang tong pinuntahan namin, Madam Venus. Pero nung binuksan ni Crystal ang sahi, nakita kong may palapag pa pala sa ilalim. Mababa lang, halos kayang gapangin. Pero nandun lahat ng gamit niya. Mga lumat amoy insensong libro na may kung anong laman at isang maliit na altar na may dasal na hindi ko mabasa. Dito natin gagawin ang gagamitin mo para sa orasyon. Sigurado ka bang ligtas to? Wala namang ligtas kapag pagmamahal ang pinag-uusapan. Tahimik siya habang inaayos ang mga gamit niya. Habang ako naman, nananatiling nakatayo, nilalamig, kinakabahan, pero pilit kong tinatago at pilit na pinatatapang ang sarili ko. Para saan ba yung orasyon? Yan yung panangga mo. Para maputol ang koneksyon yung dalawa. Di ko maintindihan yung sumpa sa kanya. Ibig ba sabihin kapag minahal siya ng babae, mas lalo siyang lalakas? Oo. At kapag nahigop na niya ang buong lakas at kaluluwa mo, malalanta ka, tatanda, habang siya mananatiling bata. Anong gagawin ko? Sasabihin ko lang yung orasyon tapos na. Hindi. Kailangan may maalala siya tungkol sa iyo. Yung sa beer house. Dahil dun kanya unang nakita. At dun siya unang nahulog sa iyo. Pwede mong gamitin yun. Ibig mo bang sabihin, kailangan ko siyang sayawan? Oo. Yung sayaw na kahit nakapikit siya, maaalala niya. Mas lalong titindi ang uhaw niya na higupin ang lahat ng natitira sa iyo. Hanggang sa wala ka nang maibigay. Paano kung hindi tumalab? Matagal na nang huli ako sumayaw. Suotin mo yung damit nung una kayo nagkakilala. Doon mas madali mo siyang maaakit. Yung pulang backless? Yung ginamit mo nung gabing hindi mo rin alam na ibebenta mo palang sarili mo sa aswang. Hindi ako umimik. Pero sa loob-loob ko, parang may kung anong nagigising. Oo, mali ako nung pinili kong sumama sa kanya. Pero hindi ako pwedeng basta matalo ng pag-ibig niya. Bukas ng gabi, kapag pinakakalmado na siya, dun mo siya sayawan. Dun mo bibigkasin to. Binigyan niya ako ng isang papel na may mga nakasulat ng salitang hindi ko maintindihan. Pagkabasa ko pa lang sa mga letra, parang kumirot na agad ang ulo ko. Parang may gumising sa lumang alaala na hindi ko pa dapat maalala. Bakit may pangalan ko dito? Dahil ikaw nang susunod.
Susunod saan? Na magiging litrato ang susunod na titingnan sa pader ng babaeng magiging bago niyang biktima. Hindi ako papayag. Kaya panindigan mo to. Bawiin mo ang sarili mo sa kanya. Tapusin mo ang sumpa niya para wala na siyang madali pa. Nung umagang yun, kahit hinang-hina at halos hindi ko na madala ang sarili ko, pinilit kong bumaba. Tulad ng normal na araw, tahimik ang buong mansyon. Halos naghahabol na ako ng hininga. Mid-20s pa lang ako, pero daig ko pa ang 70-year-old na matandang uugod-ugod na. Dumiretso ako sa hapagkainan at doon ko siya nakita. Mas bata, mas fresh, mas maaliwalas, at parang hindi man lang dumaan sa katandaan. Buti naman bumpa ka. Hindi ko na matiis. Gutom na rin kasi ako. Hindi ka kumain buong gabi, sabi ni Crystal. Nakakainis kang alagaan minsan eh. Eh di wag mo akong alagaan. Aurora, Bakit? hindi ko gustong ganito tayo. Ganitong paano? Eh ikaw lang naman gumagawa nito sa ating dalawa. Parang ang layo mo na sa akin. Parang hindi na ikaw yung Aurora na minahal ko. Bakit? Sino ba may kasalanan kung bakit tayo nagkakaganito? Hindi ba't ikaw? Kung may mali akong nagawa, sabihin mo, wag mo lang akong tratuhin na parang multo. Yan ba talaga, Janmi? O dahil ramdam mong hindi mo na ako napapakinabangan? Ganun ba kabigat ang iniisip mo tungkol sa akin? Bakit? Ano bang inaasahan mong iisipin ko? Na tagapagtanggol kita? Na mahal mo ko? At niligtas lang sa tuluyang pagguho ng mundo ko? Hindi sa ganon. Kaya wag ka rin umasa ng paliwanag sa akin ngayon. Pakiusap lang. Pakiusap, wag mo akong paalisin sa sarili kong mundo. Hindi ko kailangan. Ako naman ang bisita rito, diba? Ikaw ang nagpapaalis sa akin sa mundo ko. Hindi ka bisita. Ginusto kong naandito ka. Pero hindi mo sinabi kung bakit. Kasi mahal kita. Yun lang ang totoo. Mahal mo ko dahil kaya mo akong kontrolin o dahil kaya mo akong pagandahin habang unti-unti mo akong inuubos. Huwag mo akong saktan ng ganyan. Nakakaramdam ka pa rin pala. Hindi ko alam kung anong binabalak mo. Pero sana tandaan mo pa rin kung paano tayo nagsimula. Alam ko, sa entablado, sa sayaw. Sa nararamdaman natin para sa isa't isa. Baka nga yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Maling nahulog ako sa tulad mo. Kahit ganyan ka, mahal pa rin kita. Ikaw lang ang para sa akin, Aurora. Tumigil ka na. Ihahatid ko na po si Ma'am Aurora sa kwarto niya, sir. Ako na rin pong bahala sa pagkain niya. Pasuyo na lang ako, Crystal. Kailangan niya ng magpahinga. Ayoko ng pagmamahal mo, Janmi. Lamunin mo yan kung gusto mo. Pero pagod na ako. Gusto ko lang makalaya sa'yo. Kaya pa. Nakita ko sa mga mata niyang may nararamdaman pa siya para sa'yo. Kailangan pa ba talagang umabot sa ganito? Hindi mo pwedeng mahal niya na lang ako. Hindi dahil may masama siyang balak. Minsan ko na rin pinangarap yan. Kaya buti na lang, hindi ako tuluyang nahulog sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Naging biktima ka na rin ba niya? Oo. Dati akong waitress sa isang beer house nang makilala ko siya. Kamamatay lang ng mga magulang ko noon. Kaya lugmok ako habang nagtatrabaho. Tapos pinagservan ko siya. Nakuha niya ako sa mga ngiti niya. At doon na nagsimulang lahat. Ibig mo sabihin? Lahat ng mga kasambahay niya. Hindi lang basta kasambahay. Lahat kami konektado sa kanya. Kaya bawat biktima niya, pinagbabawalang makipag-usap sa amin. Kung ganun, ibig sabihin pati si Manong Fe na biktima rin niya. Oo. At kahit hindi kami nahulog sa kanya ng tuluyan, hindi pa rin kami makakaalis sa poder niya. Unless may gumawa nun para sa amin. At ikaw lang ang pag-asa namin. Makakalaya din ba kayo kapag nawala siya? Oo.
Kaya nakikiusap rin ako sa iyo, Aurora. Alam kong magagawa mo to. Palayain mo na kami sa sumpa niya. Buong araw, nag-ipon ako ng lakas ng loob bilang paghahanda sa gabi ng ritual. Hindi ako sigurado kung pagkatapos ba ng gabing yun, tuluyan na kaming makakawala sa mga kamay niya. Pero tinapangan ko pa rin ang loob ko dahil gusto ko na talagang makalaya sa kanya. Naglakad ako pababa ng hagdan na parang wala lang. Sinuot ko ang pulang dress na siyang palagi kong sinusuot tuwing nasa entablado ako. Medyo masikip na at halatang luma, pero sapat pa rin para maalala niya. Tahimik ang paligid, walang ihip ng hangin, ng anino sa hallway. Tanging ilaw lang ng kandila ang gumagalaw sa loob ng sala. Nandun si Johnny, nakaupo sa may sofa, mag-isa. Parang malalim ang iniisip. Napalingon siya sa akin at nanlaki ang mga mata niya. Para bang nabura lahat ng iniisip niya. Aurora, ano yung suot mo? Naalala mo pa ba to? Yan. Yan yung suot mo nung una kitang nakita. Akala ko hindi mo na maaalala. Paano ko makakalimutan yon? Kung tuwing pinanunood kita, pakiramdam ko, ikaw lang yung tao sa buong kwarto. At parang ikaw lang ang buhay. Namiss mo ba ako sa mga panahong hindi pa kita kilala? Araw-araw. Kahit hindi pa kita kilala. Ganun ba talaga? Paggutom? Hindi ako gutom. Pero wow! Aurora, ano ba talagang gusto mo? Ganito na lang ba tayo palagi? Hindi na ba tayo pwedeng maging masayang dalawa? Masaya naman ako ah. Ikaw ba? Hindi ka na ba masaya sa atin? Pakiramdam ko lang. Hindi mo na ako mahal. Pwede ba ako umupo sa tabi mo? Oo naman. Mahal kita, Johnny. Alam mo naman yun, di ba? Oo. Alam ko. Kaya nga lagi kong sinasabing swerte ko sa iyo. Pero alam mo rin ba minsan, hindi sapat na mahalang natin ang isa't isa. Madalas, para tumatag ang pagmamahalan ng dalawang tao, kailangan may magsakripisyo. Anong ibig mong sabihin? Hinalikan ko siya noon, Madam Venus. Pero agad ko ring pinutol nung maramdaman kong unti-unti nang lumalalim at nawawala na rin ako sa sarili. May problema ba? Pwede ba ako sumayaw? Bakit ngayon pa? Kasi gusto kong maalala mo kung ba't mo ako pinili. Para kung sakaling uli na ito, matandaan mo kung ba't mo ako minahal. Hindi ko kailangan alalahanin yon. Mahal pa rin kita ngayon. Manood ka lang. Huwag kang kikilos. Bakit? Huwag kang maingay. Para sa'yo to. Ikaw lang talaga nakakapagpahina sa akin ng ganito. Alam ko, Ano ba itong ginagawa mo? dahil sa dami ng binigay ko sa'yo, gusto ko namang may bawi kahit konti. Aurora, huwag mo akong iiwan. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Kahit na anong mangyari. Oo, kahit anong mangyari. Nagsimulang tumugtog ang mabagal na tunog ng lumang plaka. Parang sayaw na walang malinaw na musika, pero pamilyar sa aming dalawa. Nostalgic. Madilim ang paligid, maliban sa mga kandilang maliwanag. Unti-unti ring bumabalik sa isip ko ang mga gabi ko sa beer house, na sana, kahit nakakapagod, sana nandun na lang ako. Sana hindi na lang ako sumama sa mansyon.
Makinig ka lang ha. At kahit anong maramdaman mo, huwag kang lalapit. Natatakot ako. Hindi sa'yo, kundi dahil pakiramdam ko mawawala ka sa akin. Mahal mo ako, di ba? Masigit pa roon. Kung ganon, huwag mo akong pipigilan. Dahan-dahan lang ang pagsasayaw ko. Maingat, malambing, pero mabigat. Dahil nagpapaalam na ako sa kanya. Sa liwanag ng apoy, sa ilalim ng buwan. Tinignan ako noon ni Johnny. Parang may naramdaman siyang hindi niya maipaliwanag. Aurora, Putulin ang tanikala ng laman at kaluluwa. anong ginagawa mo? Bumalik ako sa katawan ko, sa buhay ko. Hindi! Wag! Oh, hindi mo ko pwedeng iwan! Masakit ba yung nararamdaman mo ngayon? Aurora, Ganyan din ang pakiramdam ng mga babaeng silip-sip mo habang minamahal ka. Aurora, please. Alisin ang ugnayan. Putulin ang tali. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa buong sala. Parang may pumutok mula sa altar. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kahoy na nabiyak at basag na basag. Aurora! Kristal! Ngayon na! Biglang nagliyab ang altar. Naputol ang mga kandila. Sumilab ang apoy. Buhay na buhay. Ang hangin naging usok. Tumalsik ang mga lumang larawan, kung saan isa-isang nilamon ng apoy ang nakaraan. Mahal kita! Hindi mo pwedeng gawin sa akin to! Mahal din kita. Pero ayokong mamatay sa piling mo. Hindi ko makakalimutan kung paano nagbago ang boses ni Johnny nang sumigaw siya. Parang nahati sa dalawang boses. Ang isa ay tao at ang isa ay hindi. Ang isa ay puno ng galit. Isa ay puno ng takot. Isa ay desperado. Isa ay uhaw. Hindi ko mawawala. Kahit sunugin mo lahat! Sunugin na rin! Pati alaala! Binuhusan ni Kristal ng langis ang altar. Napunit ang lumang tela para mas umapoy ang mga papel. Gumuho ang altar sa gitna ng apoy. Isang tunog ang sumabog na parang may naputol na hininga. Huminto nun ang orasan at bumulusok ang chandelier sa kabumagsak sa gitna ng sala. Tapos na. Wala na siya. Pero parang nandito pa rin siya. Ganun talaga. May sugat na kasi siyang iniwan sa'yo. Na sa susunod, pwedeng maging peklat. Ang dami kong binigay sa kanya. Pero ngayon, ikaw na ulit ang may hawak sa sarili mo. Sana lang kaya ko pa. Pagkalma ng paligid, dahan-dahan kong inangat ang sarili ko mula sa sahig. Mabigat pa rin ang katawan, pero magaan na ang dibdib ko. Wala nang nakadagan. Wala na rin ang mga boses sa tenga ko. Nawala na rin ang malamig na kamay na humihila sa kaluluwa ko. Salamat. Manang Fe? Hindi ko inaasahan yon, Madam Venus. Nakatayo siya noon sa hagdan. Nakalugay ang buhok. Namumugto ang mga mata. Para siyang matandang nagising na mula sa mahabang bangungot.
Akala namin wala nang makakatakas sa kanya. Pero ikaw ang unang lumaban. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawa. Ginising mo kami. Matagal kaming natulog sa takot. Pero salamat sa iyo, Aurora. Malaya na ang bahay na to. Wala na akong naisagot nun kundi tango. Kung hindi rin naman dahil kay Kristal, baka naging isa na rin ako sa mga babaeng nasa larawan. Napatingin ako sa altar. Abo na lang ang natira. Wala na ang mga larawan. Wala na ang kandila. Wala na si John. Iatid ko na po ba kayo sa Maynila? Cherry? Magandang umaga po, Ma'am Aurora. Hindi ko inakalang may makakapagpatigil sa kanya. Pero salamat. Pinalaya mo kaming lahat. Aalis ka na? Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero oo, aalis na ako. Lumabas ako ng mansyon. Una kong napansin ang amoy ng lupa. Basa, sariwa at buhay. Sa unang pagkakataon sa maraming linggo, doon ko naramdaman ang init ng araw sa balat ko. Tapos ko na ang sayaw. Tapos na rin ang gabi. Aurora, huwag mo sanang kalimutan na kahit papano, minahal ka rin niya. Alam ko nga nang, pero mas mahal ko ang sarili ko. Tara na po. Naglakad ako palayo. Hinayaan kong akayin ako ni Jerry. Walang lingon, walang luhang bumagsak. Tahimik lang ang hakbang ko sa sementadong daan. Sa wakas, may liwanag na sa harap ko. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Madam Venus. Oo, minahal ko si Johnny. At siguro, sa isang parte ng puso ko, mahal ko pa rin siya. Kasi hindi naman ganun kadaling kalimutan ang taong dumating sa buhay mo nung akala mong wala nang natitira. Pero ngayon, natutunan ko na may mga pagmamahal na hindi mo kailangang tapusin. Pero kailangan mong bitawan para mabuhay. Ang sakit. Hindi ko ipagkakaila. May mga gabi pa rin akong parang naririnig ko siyang tinatawag ang pangalan ko. May mga umagang paggising ko, pakiramdam ko, hawak pa rin niya ang kamay ko. Pero mas pipiliin ko nang mamuhay sa katotohanan kesa mamatay sa kasinungalingan. Marami akong nawala. Oras, katawan, pagkatao. Pero ngayong tapos na ang lahat, may isa akong bagay na sigurado. Ako na ulit ito. Ako si Aurora. Hindi na babae sa entablado. Hindi na palamuti sa kwento ng iba. Ngayon, na ang nagsusulat ng kwento ko. Maraming salamat po, Madam Venus, sa pakikinig, pati na rin sa lahat ng bumubuo ng programa ninyo. Hanggang dito na lamang po, Aurora. Kung isa po ang sulat po sa mapalad na mae-ere sa channel ninyo at pakiramdam nyo'y parehas tayo ng karanasan, isulat nyo at ipadala nyo kay Madam Venus. Baka sakaling sa pagkwento mo, makalaya ka rin, kagaya ko.